So dito tayo sa value ng throttle position sensor signal 1. So ang range niyan is 13 to 21, pero ang gitna dapat ang kinukuha nyo. Ang gitna niyan is syempre 17 dapat yung value. Hindi pwedeng tataas, hindi rin pwedeng babawas sa 13 tsaka 21. Pag fully closed naman, pag fully open pala yung throttle body is 97 to 107. So gitna ang bibilangin natin, yun ang ilalagay natin sa fully open, 102 value. So kapag nagto-throttle body kayo, tanggalin nyo lang yung side cover, matatanggal lang yung throttle body. Yun, napakadali lang tanggalin. So ito naman na yung kanyang ISC ulit. Balik ulit tayo sa ISC kasi last content ko is ISC pa rin sa throttle body. So ang stepping kasi, yan yung stepping yung nasa taas. Yan yung umiikot, yan yung nagro-rotate mga sir. Kasama nung idle speed control. So yan natatanggal siya, pero nagbabago talaga yung calibration, yan yung value. Yung timing nagbabago po yan. So pwede nyo siyang i-adjust kasi yung pag-open ko ng throttle body na to is ang taas na nung adjust ng throttle ng ISC. So 3.0 mm pa rin dapat yung susukatin nyo para at least makuha nyo yung tamang calibration nya. So kahit ruler or caliper yung gagamitin, at least masusukat nyo siya ng 3.0 mm. So napakadali lang naman, basta mayroon lang kayong panukat or ruler. Siyempre mayroon yan pagka ruler yung gamitin yan. Yan na yung standard na adjust. 3.0 pa rin siya mga sir. Sa Aerox NMAX ganun din po yung mga adjust niyan, hindi rin po nagbabago yan mga sir. So spring, at siyempre sabi ko nga sa mga naglilinis talaga ng throttle body, kahit baklasin nyo yung ISC, basta na ibabalik po sa tama. Kasi pag hindi nyo na naibalik sa tama, maybe mataas ang minor, mababa ang minor, hindi rin, wala ding hatak, may konting palya din yan mga sir. Yan yung stopper. Dapat hindi rin yan ginagalaw kasi nagbabago talaga yung value, lalo na sa fully closed ng throttle body. Pag bumaba ng 13 yan pababa to 10 or 21 or 102 or 107 pataas na, masyadong mataas na po yung value, maaaring hindi mo na may timing yung minor. Kahit sakto yung timing ng ISC mo, hindi mo rin siya may timing ng maayos dahil sa hindi maayos na yung TPS. Kaya doon nagre-replace ng TPS kapag hindi na maayos yung value niya, hindi na rin siya na-timing, hindi na rin siya naipupunta doon sa tamang value. So igpitan nyo lang, napakadali lang naman yan, at mayroong guide yan mga sir, napakadali lang po. Yan yung stopper na sinasabi, kasi dapat wag talagang ginagalaw. Kaya nyo yung DIY, sa mga nag-DIY kayang-kaya nyo yan, so okay na siya. Yan. So ang idle kanina nito, ang minor nito is patay talaga, namamatay. Hindi tulad nung last na content ko is 1,000 yung range ng RPM 1,000. So ito dati pagka inandar mo, binitawan mo na, patay na talaga siya. Yung last kasi na content ko is naghihingalo na yung RPM. Ito naman bagsak na talaga yung RPM, bagsak na yan. 16k odo pa lang siya, at syempre start na natin yan para makita natin yung RPM talaga. Yan tumataas ng 2,100, tas within 3 seconds talaga bababa po siya ng 1,700 to 1,500. Naglalaro lang po dapat yung minor sa gitna ng 1715. So yung nag-iingay dyan mga sir is yung cellphone holder. Nalilito din ako kanina kaya ayan. Start ulit natin. Yun, ganyan dapat yung RPM na dapat nating makuha sa mga Aerox NMAX natin. Yun. So keep safe ang lahat. God bless.